Isabella Ana POV. Nagising ako kasi nakabukas na ang kortina ng bintana at may liwanag na tumatama sa mukha ko. Bakit nakabukas ang bintana? Babangon na sana ako pero hindi ako makaalis dahil nakayakap sa akin yung right hand ni Andrew. Tiningnan ko siya. Nakaunan siya sa left hand niya. Habang nakadapa, may nakita kong parang sulat sa wrist niya. Pahaba na duktong-duktong. Ano kaya yun? Anong ginagawa niya rito? Di ba dapat nasa sala siya? Hinawakan ko ang kamay niya para ilapit sa mukha ko, para mabasa ko yung nakasulat ron. Pero binawi niya ang kamay niya at ipinailalim sa unam na yakap niya. And he looked at me. Then, he mouthed, "Good morning," while giving me a sweet smile. I smiled and sat on the bed. I leaned on the headboard. Hinaplus ko ang buhok niya and I play with his hair. Ang smooth kasi. Last weekend pa yung nagpunta kaming beach. I'll enjoy that weekend. It was the best beach time I ever had. With a friend. With him. All the time nasa tabi ko siya at kahit na sinusungitan ko siya, hindi umaalis sa tabi ko. Now, we're here at his condo. All I want is to read the words written on his wrist. Kasi parang name or something. Basta mayroon. Nakatingin lang ako sa wall habang nag-iisip kung paano ko yung mababasa. Napatingin ako sa kanya nang niyakap niya ulit yung right hand niya. Sa waist ko naman. Hindi ko na makita kasi sa loob ng kumot ang kamay niya. Nanlaki ang mga mata ko na nakita kong wala siyang suot. Hindi dahil sa wala siyang damit, kundi dahil sa mayroon siyang tattoo sa likod niya. Palagi ko siyang nakikitang walang paingitaas, pero hindi ko pinagtuunan ng pansin kasi nga ang awkward na panoorin siya ng ganun. Yeah. Ang hot niya. May abs siya, nakita ko lang yun nang pinagmasdan ko siya habang nakikipagkarera sa mga pinsan niya ng motorboat nang nasa beach kami. Tapos may tattoo pala siya. Kailan pa to? Nilapit ko sa likod niya ang mukha ko to see what kind of tattoo it is. A dragon? Dragon na may rose? Ganito ang nakadrawing. Dragon siya tapos sa bibig niya, nandun nakalagay ang stem ng flower. Nakakatakot siya kung titingnan mo kasi red yung eyes. Black ang dragon and yung stem ng flower ay gold. And also a red rose. Tatlong kulay lang siya. Red, black, and gold. Magandang pagkakagawa kahit malayuan. Madedescribe mo. Siguro napakagaling na artist ang gumawa nito. Masakit kaya magpatato? Dumukwang siya at hinalikan ako sa pisngi. Anong tinitingnan mo dyan? Imbis na sagutin ko ang tanong niya, pinisil ko yung ilong niya. Nakaisa na naman siya kay aga-aga. Aray, bakit ba? He said. Aray! Reklamo niya at inalis ang kamay sa katawan ko. Umupo na siya sa tabi ko. Ano naman, yakap lang eh. Nangahampas ka na. Irita niyang sabi. Yakap sa'yo dyan. Kung saan-saan pumuputay ang kamay mo. Saway ko at inirapan ko siya. Hindi mo kasi ako binati ng good morning. Paisa, pwede? Sumingkit ang mata ko habang nakatingin sa mata niya na may kakaibang kislap. Porket hindi kung saan-saan napuputay ang... Akin na nga, patingin. Sabi ko. Naalala ko na may gusto kong tingnan sa kamay niya. Tiningnan niya ako bago umalis sa kama at humarap muli sa akin. Naku, wag na. May makita ka pa. Bulong niya pero narinig ko naman. Naglakad na siya papunta sa bathroom. Bakit ayaw mo makita ko? Asar na sabi ko. Secret. Tinignan ko ang phone ko. 6:09 AM na pala. Bakit ang taas na agad ang araw? Makatulog nga ulit. Tinatamad pa akong bumangon saka Saturday today. Walang gagawin, no school. Nahiga ako at nagkumot hanggang bewang. May pasikret-sikret pa siyang nalalaman, makikita ko din yan. Dahil laging nakapulupot sa akin. 5 minutes, 10 minutes. Nagtalokbong ako ng kumot. Bakit ba hindi ako makatulog? 15 minutes. Harap dito, harap doon. Dapa, tagilid dito, to right, to the left. Hay, hindi pa rin ako makatulog. 20 minutes. Hindi pa ako makatulog. Ano ba yan? Magsa-7 na, kainis. Inalis ko na ang kakatalokbong ko ng kumot sa mukha. Nakita ko si Andrew na nagsusuot ng silver bracelet niya. Talagang sa right wrist niya sinuot. Ayaw talaga ipakita, nakakainis siya. Ano ba kasi yun? Nakabihis na siya, mukhang may lakad. Saan mo kaya ito pupunta? Aga-aga. Naglakad siya papalapit sa akin habang sinusuot niya yung watch niya. Get up, wife. Tumingin siya sa akin. Aray! I scream.
Pinalo ko siya sa dibdib niya at malakas na tinulak. Pero hindi pa rin maalis sa ibabaw ko. Instead, inayos niya pa ang pagkakapatulong sa akin. Ayaw mo pang bumangon, ha? Ma. Alis nga! Galit ka pa rin ba, Ana? Are you jealous with Bea? Don't be. Wala kang dapat Sino nagsabi na nagseselos ako sa kanya, ha? Bakit mo ako pinatulog sa sala? Nakita mo lang kami magkasama kahapon na. Tinulak ko siya paalis sa ibabaw ko at nagpatangay siya sa mahina kong pagtulak sa kanya. Kaya nakahiga na siya sa kama. Dali-dali akong bumangon. Kisaholic! Ginawa ko na ang personal hygiene ko every morning at lumabas na rin pagkatapos. Akala ko nakaalis na siya pero nakaupo sa couch. Nakaayos na ang hihigaan ko namin. Ewan ko ba kung anong oras siya lumipat sa tabi ko. Anong breakfast natin? Malamig kong tanong sa kanya. Ikaw? Ano? Tanong ko na para bang na-froze ako dahil sa sinabi niya. Anong ako? Anong pinagsasabi ng lalaking to? Mukha ba akong pagkain? Mandar na naman kalokohan niya. Ikaw, anong gusto mo? Pero mas gusto ko ang iniisip mo. What do you think? Loko! Binato ko sa kanya ang hawak kong towel. Tumama naman sa mukha niya. Nakita ko nagdilim ang mukha niya pero hindi ko nalang pinansin. Kinuha ko ang suklay and I start brushing my hair. Ana! Galit niyang tawag sa akin. Hindi ko siya pinansin. Hindi na rin siya nagsalita so I continue brushing my hair. After a minute, I feel his hand on my waist. Napatigil ako sa pagsusuklay at tumingin sa reflection ng salamin. He gave me a little sweet kisses. Andrew. He looked at the mirror and I do the same looking to his eyes straight. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Kinabahan ako dahil sa ginawa niya. Yung wala nang ibang ibig sabihin. Finish? Can I continue brushing my hair? He smirked and hugged me tight. Can I continue what I'm doing? Ay! Pinalo ko siya ng suklay. Abuso na kasi. Yeah, you can brush your hair. He kissed my shoulder before he let me go. I continue brushing my hair and I put my hair on my back. Napatigil ako sa pagsusuklay at nanlaki ang mata ko nang makita ko ang naiwan sa leg ko. Hindi lang isa. Andrew! Bakit niya ako nilagyan ng ganito? Nakakainis talaga siya. Makasigaw naman, Ana. Why? Tanong niya na parang inosente. Look! Andrew, why did you do this? Galit kong tanong sa kanya at tinuro ko ang leg ko. Why did you let me? Because I trust you. I answer. I trust him. Hindi ko alam na magkakaroon ako ng ganito. Kainis. Buti kung isa lang magagawa ko pa ng paraan. You trust me that much, ha? Hinawakan niya ako sa kamay at hinila pa upo sa lap niya. Yes, I trust you. And I know you didn't do anything more than kiss. But why? Bakit ka naglagay na ganito? That's the way I know you respect me. You respect my decision, right? Mahaba akong sabi. Nainis pa rin sa kanya. Salamat. Maikli niyang sagot. And yes, I respect you with all my heart. I'm not saying sorry for what I did. Niyakap niya ako mula sa likod. Ako ba talaga ginagalit mo, Von? Asar kong sambit. Naramdaman ko namang umiling siya. So, can I give you more? Nahinto siya sa sasabihin niya. At dumaing sa sakit ng apakan ko ang paa niya nang umalis ako sa pagkakaupo sa lap niya. Ang sobra mo naman. Sakit ah. Di ka na mabiro. Not funny. Hindi nakakatawa mga biro mo, Von Andrew. Inirapan ko siya nang umisi lang siya habang nakatingin sa akin. Take a bath, beautiful. I wait you downstairs. Wear something formal. Sabi niya bago siya lumabas. Hi baby, you bullied me too much this day. Kasalanan niya rin naman. Naligo na ako at kinuskus ko na mabuti ang ginawa niya sa leg ko. Naasar talaga ako sa kanya. Hindi matanggal kahit na anong kusot. Nagsuot ako ng dress na long sleeves at turtleneck para takip talaga ang leg ko. Where we going? Magbe-breakfast. Maikli niyang sagot na hindi man lang binalingan ng tingin. Nakatingin ako sa kanya at pinagmasdan ang pagdadrive niya. Staring is rude. Rude? Wow, ang arte mo ah. Tugon ka na naman dyan. Von Andrew POV. Mahal tayo, gusto ko manood ng sine, pwede?
She smiled and puppy eyes. I smirked before I nodded. Oo ba? Sagot ko sa kanya. At pinunasan ang gilid ng labi niya dahil merong sauce. Messy eater. Ako na, sabi niya. Ibinigay ko naman sa kanya at pinagpatuloy ang pagkain ko. Kanina lang pikon. Ngayon parang sinabing magmomol, hindi na maalis sa mukha ang ngiti. Ang sarap niyang pikunin. Ang sarap niya ring suyuin. Ewan ko ba, hindi naman ako dating ganito. Wala akong pakialam pero sa kanya, kahit nag-iinarte lang sinusuyo ko. I'm finished. Wow, ang gwapo nun na. Napaka-hot niya. Ay, ang pangit naman ang kasama niya. Gusto kong tumawa sa reaksyon niya habang pinupuri ako. Siya naman nilalain. Well, I hate those ugly people who bullied her. I can't stop smiling seeing her reaction. She looks so pissed. Nakayuko lang siya na para bang ayaw niya nang tumingin pati sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya at masuyong pinisilyon. Don't mind them, you're beautiful in my eyes. I said, let's make her look at me. I smiled as our eyes met. I kissed her hands kung saan nakasuot ang marriage ring niya. She smiled then, her cheek getting red. You're blushing. Ay, nakakatuwa ang sweet nila. Wow, they look perfect couple. Ay, ang ganda ng girl. If I am his man, I never let her go. Wow, pare straight English yun Loko ka talaga. Napatingin ako sa mga lalaki nagbubulungan kasama nila yung mga babaeng nagko-compliment sa akin. I that glare on them. They look scared and they walk away. How dare he is to tell that? Ang kapalbo talaga. Ang gwapo ko naman, sabi ko sa pakul na boses at sumandal sa sandalan na kinaupuan ko. Yabang mo. Asar niyang sabit, inirapan ako. Natatawa ako sa mga reactions niya. Sarap niyang asarin lalo na pag namumula siya. I can hear my own heartbeat that makes me stare to her. Breakfast lang ba to or date, Andrew? Bigla niyang tanong na ikinatitig ko sa mata niya. Date? I don't do date. Never. This is just a breakfast. Sabi ko sa malamig na boses at umiwas ang tingin sa kanya. Oh, really? Why did you ask me where I want to go after this? Huh? Seryoso niyang tanong sa akin. Bakit ko nga ba kasi tinanong yun? Wala namang masamang magtanong kung saan mo gusto pumunta, di ba? Balik kong tanong sa kanya. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan namin. Yung kaninang ngiti niya napalitan ng seryoso na parabang disappointed siya. So, this is not a date? Nope, tipid kong sabi. Okay, later na ako uwi. Manonood muna ako ng sine. Thank you for inviting me for breakfast, she said and she smiled at me force. Shucks, I'll come with you, sabi ko at kinuha ko ang wallet ko at nag-iwan ako ng pera sa mesa. If you're going to come with me, it means we're having a date. If not, just go somewhere. I can manage myself, she said seriously. Hindi naman ako papayag na iwan ko siya rito at kung saan-saan siya pupunta. Fine. Just mark this a simple date. I don't want a date like this with you. If I'll date you, I must prepare for it. I said that make her smile again. I don't want to call this a date because it's just simple. If I date her, I prepared for it. But this is just a simple out. Date if that she want. I don't want to make her sad. Isabella Ana POV. Horror movie. Sambit niya tinuturo ang horror movie. Romantic drama. Saway ko naman sa kanya. Horror. Huwag mo sabihin na duwag ka. Tanong niya na mayroong ngisi sa labi niya. Takot naman talaga ako Ayaw ko ng ganitong movie. Ako? Andrew? Tingnan natin. Sige, horror movie. Huwag yung masyadong maraming thrill at nakakasindak ha. Sambit ko pa. Takot ka talaga. May ganun bang movie? Duwag-duwag mo naman. Nagtatalo na kami ng panonoodin namin. Napansin ko rin ng mga may nakatingin sa amin sa pinagagawa naming dalawa. Ayoko ng horror movie kasi naman takot ako. Sound effect pa lang, himatayin na ako sa kaba. Paano pa kaya kapag nakikita ko? Mas gusto ko ng romantic comedy movies. Pero in the end, horror movie. Siya panalo, ayoko namang aasarin niya ako ng duwag. Bumili siya ng tickets for the horror movie. Hinintay ko na lang siya sa entrance ng movie house. Ayoko na maglakad. Naghihipon ako ng lakas ng loob para panoorin sana namin. Hindi masyadong nakakatakot. Hey, ba't ganyan ang mukha mo? Natigilan ako sa pag-iisip nang makita ko siyang
Nakatayo sa harapan ko na may hawak na pagkain. Inabot niya sa akin yung cock float. Kinuha ko agad at pumasok na sa loob. At sa dulo ko ng sinehan naghanap ng upuan. Ayoko nang malapit sa screen. Ayun, may nakita na akong vacant seat sa likod. Naupo na ako at nakatayo lang siya at nakatingin sa akin. Ano? Tatayo ka na lang dyan? Nice choice, wife. Nice your face. Huwag kang hahawak sa akin, ha? Mga ano ka na naman dyan. Pikong ka na naman. Kaya mo, next time, ikaw naman masusunod. Wala nang next time. Oh, bakit naman? Huwag ka na magalit. Anong gusto mo? Lipat tayo? No, nandito na tayo. Sure ka? Sagot ko at nag-focus sa screen dahil magsisimula ng palabas. Alam niyo bang ni isang popcorn, hindi ako kumain? Hindi ko nainom ang binigay niyang drinks. Nakakatakot ang pinapanood namin, as in nakakadiri pa. Nung una nagtatapang-tapangan ako. In the end, nagtatago na ako sa balikat niya at hindi na bumibitaw sa braso niya. Siya kain ng kain, minsan sinusubuan niya ako, pero hindi ko tinatanggap at parang wala lang sa kanya. Naging patay gutom na si Andrew. Tapos pag nagulat ako, siya naman patawa-tawa lang. Naaawa na nadidiri ako at kinakabahan ako sa pinapanood naming Wrong Turn. Grabe. Grabe naman ang palabas na to. Hindi ko na rin tinitingnan kapag nahuhuli ng monster yung tao. Kadiri naman kasi ang ginagawa eh. After 3 hours, natapos na rin. Hindi pa rin ako makamove on na ganun ang nakita ko. Bakit kasi masyadong nakakatakot? Ngayong pauwi na kami at walang kaibuan dahil sa inaasar niya ako dahil duwag raw ako. Nakatingin ako sa bintana at tinitingnan ko ang mga dadaanan namin. Napatingin ako sa kanya nang ihinto niya ang kotse at bumaba siya. Saan pupunta yun? Nasaan kami? Na-curious ako, bumaba rin ako. Anong meron dito? Nanlaki ang mata ko nang makita ko ang napakagandang pagmasdan na tanawin. May mga makulay na bench, then may swing rin. May mga punong mangga. Ang ganda. Ang sariwa ng hangin. Wala ring masyadong tao. Oh, bakit bumaba ka na? Ha? Nasaan tayo? Anong ginagawa natin rito? Nasa park tayo. Pambawi ko sa'yo. Pangbawi? Saan? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Wala akong maalala na ginawa niyang mali. Sa kanina, sa sine. Don't ask too much. I want you to enjoy this beautiful view here. Let's go? Sure. He held my hand before we walk. Naglalakad kami habang magkahawak ang kamay. Tahimik lang ako habang pinagmamasdan ang mga naggagandahang puno. Then may mga namumulaklak na tanim ang ganda. Sobrang ganda. I love flowers. Napatingin ako sa kamay namin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nang babawiin ko ay hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko na mas nagpakabog sa dibdib ko. I look at him. He's looking straight towards the mango tree. Dito kami huminto tapos tumingin siya sa akin. Tahimik ka. Naalala mo pa ba yung pinanood natin? Tanong niya, tumiling ako. He smirked. Hindi daw. Kanina lang parang gusto mo nang lumabas ng sinihan. Excuse me? I never think to run away. It's just a movie. Imagination of the author. Yun ang totoo, bakit naman ako matatakot? Matapang kong sabi sa kanya. Imaginary saka panakot lang yun. Well, I'm scared because it's look like real. Sa'yo pa talaga nanggaling yan, ha? Bakit hindi mo lang kasi aminin na duwag ka? Hindi nga ako duwag eh. Nandidiri, oo. Nandidiri lang ako tapos naaawa sa character. Yun lang yun. Duwag. Duwag ka, misis ko. May paklap-klap pa siya habang sinasabi yan at nakatingala sa langit. Misis ko? Don't call me that. Saway ko sa kanya. Hindi siya sumagot at natahimik na siya na parang may tinitingnan sa likod ko. I mean is, may kung ano? Nangasar ang itsura niya kanina. Bakit naging seryoso? Nakita ko ring napalunok siya. Andrew, what's wrong? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Ano ba kasing mayroon? Tsaka madali na rin ang gumabi na 4 PM na. Nilipat niya ang tingin niya sa akin pero agad naman niyang binalik sa tinitingnan niya sa likod ko. I think may nakita akong lalaki may dalang palakol. Inilagay niya sa bulsa niya ang dalawa niyang kamay at tumingin sa magandang tanawin. Nakatingin lang sa kanya. Ano? Lalaking may dalang palakol? Oh my! Baka nasundan kami ng... Ah! I scream and I hug him. Oh my God, help us. Baka kami nang isunod ng lalaki.
Tapos, I don't want to die. Andrew, let's go home. Ano ka ba? Kakarating lang natin. I can't breathe. What's wrong? Kasi naman eh. Kasi? Kasi sabi mo may nakita kang lalaki. Umuwi na tayo. Baka kung ano pang gawin sa atin. Please, ayoko matulad sa pinanood natin kanina. Let's go home. Please, please. Please naman, Andrew. Naiiyak na talaga ako. Ayaw ko lang. I'm scared. Duwag nga talaga, misis ko. Nalaki ang mata ko nang marinig ko ang tawa niya. Yung feeling na tutulo ng luha mo dahil sa takot tapos tatawanan ka pa nang napakalakas at akala mo wala nang bukas. Pinalo ko siya sa balikat at kinurot ko siya. Nakakatawa bang sinabi ko? Andrew naman eh! Tumatawa pa siya habang nakahawak sa tummy niya. Napahawak ako sa dibdib ko para kasing lalabas na yung puso ko sa sobrang lakas ng tibok niya. Duwag ka talaga. See? I'm just teasing you. Sambit niya habang tumatawa. Ano? I'm just teasing you. Hindi kasi ako naniniwala na nandidiri ka lang. Now I know. You're scared. At horror movie, right? I can't see wrong with that. Just admit it. You're scared like a baby. Oo na. Ako natatakot. Now, happy? Very. Don't be scared. I'm here, okay? I'm your knight in shining armor. Ang yabang mo. Umupo siya sa damuhan at sumandal sa puno ng mangga. Nakatayo lang ako. Gusto ko umupo pero baka mangati ako. Wag na lang. Tumingin ako sa mga mountain. Ang ganda. Breathtaking ang ganda. Gusto ko rin makapunta sa province kasama ang taong mahal ko. At mahal din ako. Yung akyat sa mountain, magsiswimming sa mga waterfalls, mag-hiking, it was a big dream of mine. Tumingin ako sa likod ko. Ito ba yung tinignan niya kanina? Mga nagtitinda lang pala yung nasa likod ko. May nakita kong street vendors. May mga street foods din. May isa na nagtitinda ng dirty ice cream. Gusto ko yung matikman, yung mga tinitinda nila. Andrew? Nagugutom ako. Shucks, gutom ka na? Tanong niya, tumango ako. Di tara na, balik na tayo next time. Saan mo gusto kumain? No, mamaya na tayo umalis. Hinawakan ko siya sa kamay niya. Kasi naman naglalakad na siya papunta sa kung saan nakapark yung sasakyan niya. Kanina lang gusto mo nang umalis. Sambit niya pa. I want to taste that. I pointed to the vendors there. What? Malakas niyang tanong sa akin nang lingunin niya ang tinuturo ko. May masama ba?